Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ipinagdiriwang natin ngayon ang Kapaskuhan, ang kapanganakan ng ating Panginoon, na siya ay isang Diyos, subalit ipinanganak upang siya maging tao. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, iniutos ng Emperador Augusto na magpatala ang lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang pagpapatalaang ito ay ginawa ng si Sereno, ang gobernador ng Syria. Kaya umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazareth, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria, na kanyang magiging asawa, na noon ay kagampan. Samantalang naroon sila, dumating ang oras ng panganak ni Maria, at isinilang niya ang kanyang panganay, at ito'y lalaki. Binalutan niya ng lampin ang sanggol, at inihiga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa lupain din yon ay may mga pastol na nasa parang, nagpupuyat sa pagbabantay ng kalamangan tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon, at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo, na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na babalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban." Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbol ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, isang napakalamig na winter. December 24 ng gabi ay naghahanda na yung ina at yung dalawa niyang anak para magsimba sa hating gabi ang kapanganakan ng ating Panginoon. Subalit yung ama ay walang ginagawa. Hindi nagbibihis. At pagkatapos ay sinabi niya doon sa kanyang mag-ina, "Kayo na lamang ang magsimba, sapagkat tunay nga na naniniwala ako sa Diyos. Subalit hindi ako naniniwala na ang Diyos na makapangyarihan ay bababa, ipanganganak sa isang sabsaban at siya magiging tao. Kayo na lamang ang magsimba." Kaya bago dumating yung hating gabi, ay lumakad na yung mag-iina at naiwan sa bahay yung asawa, yung ama. Habang naroon siya sa kanyang bahay, at pinag-iisipan niya yung kanyang sinabi doon sa kanyang mag-iina, na ito isang kwento lamang at hindi totoong nangyari na ang Diyos ay naging tao. Ay nakaninig siya doon sa likuran ng bahay, mga katok doon sa bintana. Kung kaya't dali-dali siyang pumunta doon sa likuran, at nakita niya doon sa bintana ang daming ibon, kumakatok ng pilit, halos basagin yung salamin ng bintana. Gusto nilang makapasok, maring nakikita nila yung liwanag, sapagkat yung mga ibong yun ay basang-basa dahil sa snow.
Sila ay lamig na lamig at maring gusto lang pumasok upang magkaroon ng init doon sa liwanag na nakikita nila sa loob ng bahay. Kung kaya't naisip nung ama, naisip niya na doon sa kanyang bodega, doon sa likod ng bahay, ay maring doon pumunta yung mga ibon na yon upang sila mainitan at maligtas. Kahit dali-dali siya nagbalot, nagkaputi siya at tumakbo siya doon sa likuran ng bahay, doon sa bodega. Binuksan niya ito, pati yung ilawan. At pagkatapos yung mga ibon na yun sa kanyang tahanan ay pinipilit niya na itaboy papunta doon sa bodega. Subalit yung mga ibon na yun, tutungang umalis sila doon sa bintana ng kanyang bahay. Subalit ayaw pumasok doon sa bodega, sa halip ay lumilipad lamang pa, ikot-ikot doon sa bodegang yon at pagkatapos ay bumabalik doon sa bintana ng bahay. Nang siya ay bumalik sa kalanda bahay, ay patuloy pa rin yung pagkakatok ng mga ibon na yon sa bintana. At naisip itong amang ito yung sinabi niya doon sa kanyang mag-iina na yung Diyos ay naging tao. Ang sabi niya, kung ako lamang ay isang ibon, kaya kong makipag-usap sa mga ibon na ito. Pwede ko silang gabayan. Pwede ko silang patuloyin at kausapin hanggang may pasok ko sila doon sa bodega. At masasabi ko sa kanila, naroon ang kaligtasan. Naroon yung init ng katawan. Kung ako lamang ay magiging ibon, ito'y napakadali kong gawin at sila ay maliligtas ko. At sa kanyang pag-iisip na ito, doon nga pumasok yung sinabi niya doon sa kanyang mag-iina na ang Diyos ay naging tao upang iligtas ang tao. Minamahal ko mga kapatid, sa ating pagdiriwang ng kapastuhan ngayon, ay ito ang tunay na kahulugan ng pag-iisip na yon, na ang Diyos ay naging tao upang iligtas ang tao. Kung magagawa niyang maging ibon upang iligtas sa mga ibon na yon, kailangan din ang isang Diyos na maging tao upang iligtas ang lahat ng tao, akayin sa kabutihan, akayin sa kabanalan, akayin sa tunay na kaligtasan. Ito nga ang ating pinagdiriwang sa gabing ito. Kaya nga sana sa ating pagdiriwang, ito ay magbigay sa atin ng lakas ng pananampalataya, ng ganap na kaalaman, na ang totoo nga na dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon, ng Diyos Ama ay ibinigay sa atin ang kanyang kaisa-isahang anak. At ngayon nga ay ipinanganak sa isang sabsaban, isang sanggol, aping-api dahil sa sabsaban na ipinanganak. Subalit ginawa ang lahat ng ito dahil sa pagmamahal upang iligtas ang lahat ng tao. Minamahal ko mga kapatid, kailangan ng Diyos na maging tao upang katulad natin makita, maramdaman, maranasan niya ang pagiging tao upang tayong lahat ay maunawaan niya. Sapagkat ang lahat ng ating karanasan ay naranasan ng ating Panginoon. At dahil dito sa karanasan ito, maaaring mas higit niya tayo maintindihan, maunawaan at matutulungan. Kung sinasabi natin na maraming mga taong nagdaranas ngayon ng hirap, hirap dahil sa kanilang kabuhayan, hirap dahil wala sila. Minamahal ko mga kapatid, sa unang gabi pa lamang ng ating Panginoon ng kanyang pagiging tao, sa kapanganakan niya sa isang sabsaban, ay naranasan na niya yung hirap na yun. Na siya ay ipinanganak sa isang sabsaban. Ipinanganak at halos walang ibalot sa kanya kundi lampin lamang. Sa kabila ng lamig, sa kabila ng gabi, ay lampin lamang ang nakabalot sa kanya. Naranasan ng ating Panginoon ang kahirapan. Kaya ang lahat ng kahirapan na ating nararanasan sa daigdig na ito ay naranasan ng ating Panginoon. At dahil dito, mauunawaan niya tayo, matutulungan niya tayo, mabibigyan niya tayo ng lahat ng kailangan natin
upang malampasan natin ang paghihirap, ang pagsubok na ito. Kung tayo man ay natatakot sa iba't ibang dahilan, natatakot tayo dahil sa nangyayari sa buong daigdig na ito. Natatakot tayo marahil dahil sa ibang tao na maaaring manakit sa atin. Maaaring natatakot tayo dahil tayo ay mayroong karamdaman ng may problema. Ang takot na yan ay naranasan din ng ating Panginoon. Nang sila ay tumatakas kay Herodes dahil papatayin ang maliit na sanggol na yan. Tumatakas sila. Naranasan nila ang takot. At dahil dito, sa lahat ng takot natin, ito ay maunawaan ng ating Panginoon. Naranasan niya at nalampasan niya. Ganon din ang gagawin sa atin ng ating Panginoon. Tutulungan niya tayo. Igagabay niya tayo upang ang lahat ng takot natin sa daigdig na ito na nararanasan, anuman ang kadahilanan, tayo ay ipag-aadya ng ating Panginoon sa kapahamakan. Tayo ay ilalayo niya sa lahat ng hirap, sa lahat ng pagsubok sa ating buhay. Minamahal ko mga kapatid, kung ito nga ang dahilan ng pagiging tao ng Diyos at dumating sa unang Kapaskuhan, dapat lamang tayong magdiwang. Ang ating selebrasyon ngayong Paskong ito ay dapat maging punong-puno ng kaligayahan sapagkat naririto ang Diyos na naging tao upang iligtas tayo. Ang gaganda ng ating mga awiting pamasko, ang sasaya ng lahat ng yan, yung pagkain na inihanda, ang sasarap ng lahat ng mga yan, yung mga dekorasyon sa ating tahanan, sa inyong opisina, o kung saan man o sa ating sarili, ang dekorasyon yan, ang lahat ng ito ay dapat lamang maging daan ng pagsalubong sa ating Panginoon na naging Diyos na naging tao upang siya ay matanggap natin ng buong kaligayahan. At dito tayo magkakaroon ng tunay na pagdiriwang, ng tunay na Kapaskuhan. Ang Diyos ay naging tao. Sana minamahal ko mga kapatid, sa ating pagdiriwang, saan man tayo naroon, ay isipin natin na ang Pasko ay paulit-ulit na nangyayari sa atin. Sa lahat ng altar sa buong mundo, na kung saan ay nagkakaroon ng Santa Misa, ang ating Panginoon ay patuloy na isinisilang sa altar na yan. At pagkatapos ito ay natatanggap natin. Kung paano ang dahilan ng kanyang pagdating, ang kanyang pagiging tao. Ganon din sa ating pagtanggap, yun pa rin ang magiging dahilan ng pakikiisa niya sa atin. Kaya nga sa ating pagdiriwang ng buong kasayahan, sa Kapaskuhang ito, ang Diyos na naging tao, sana ay makatulad tayo na pasama sa mga anghel na nagsasabi, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kaginhawahan at kapayapaan sa mga tao na kinalulugdan niya. Tayong lahat ay magdiwang. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Sumayin niyo, Panginoon. At sumayo rin. Sa Kapaskuhang ito ng pagdating ng ating Panginoon, ay patuloy tayong magdiwang sapagkat ito ang tunay na kaligtasan at ito ay dapat magbigay sa atin ng tunay na kaligayahan. At away pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo tayong kapayapa sa kapayapaan. Salamat sa Diyos.